magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo sa ika-4 na araw ng ating pag-aaral sa 10 Days of Prayer. At ang ating tema ay may pinamagatang ang kahalagahan ng pagsusuko. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sapagkat binigyan muli kami ng pagkakataon upang mag-aral at makinig ng iyong salita. Ang tangi naming kahilingan, Panginoon, kami po ay inyong pangunahan ng inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mga bagay at mga butil ng katotohanan na nais niyong ipahayag sa bawat sa amin. Maging bukas ang aming isipan at ang aming mga puso upang ang mga katotohanan ito ay magkaroon ng malaking bahagi sa aming buhay at ito'y maipamuhay namin at maibahagi rin namin sa mga taong hindi pa nakakaalam ng iyong salita. Salamat po at inyong diringgin ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Wika sa Lucas 15:7. Sinasabi ko sa inyo na may mas malaking kagalakan sa langit para sa isang makasalanan na nagsisisi kaysa doon sa 99 na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Isang kasaysayan ng isang batang lalaki na lumaki siya mula sa isang tahanan na magtotroso. Siya ay pinakabunso sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay higit na nakatatanda ka sa kanya ay may sari-sarili ng pamumuhay. Ang kanya namang ama at ina ay lubang abala sa pangasiwaan ng isang taberno, isang bahay patuluyan o hotel sa isang munting pamayanan doon sa kanilang lugar. Si Eddie ay naiwang madalas na nag-iisa. Walang nag-aalaga sa kanya kundi ang kanyang sarili at ang nagiging libangan niya ay naroon siya sa isang maliit na sinihan. At maraming beses na kapag katapos niyang manood doon, kasama ng iba pang mga bata, sila ay nakaupo at minsan sa kanilang paghihintay sa kanilang mga magulang, sila ay tumatawag upang sila'y sakluhan na makauwi sa kanilang tahanan. Ganon ang naging buhay ni Eddie. Dumalit nung siya ay 14 na taon na, ay nakilala niya ang pananampalataya ng kanyang ina na naging Adventista o Seventh-day Adventist. At mula nung araw na yon ay maraming pagbabago ang naganap sa kanyang buhay. Ang kanyang ina ay nagsimulang dumalo sa isang prayer meeting. At sa pagpupulong sa iglesia, si Eddie kasama ng kanyang ina. Nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-aral sa Kristiyanong paaralan. Subalit nung lumipas ang ilang mga taon, nung siya ay 17 taon na, ay nawalan siya ng interes sa pagsimba. At pagkalipas ng 2 taon, siya ay nagsanay sa isang military service. At sa panahon na siya ay nagbakasyon sa kanilang tahanan, nakilala niyang isang pastor na nagmungkahi sa kanya na muli niyang tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Bago siya tuluyang makipaglaban sa panganib. Kaya ito ang isang planong ginawa ni Eddie. Sumang-ayon siyang gawin ito at muli niyang pinag-aralan ang mga aral ng banal na kasulatan, ang fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist sa 2 pagkataon. Nagdagdag ito ng mga kaalaman sa kanyang isipan. Subalit hindi pa niya lubos na nakilala si Jesus. Nasumpungan ni Eddie na isang malaking hamon sa kanyang sarili na tuparin ang panuntunan ng iglesia. Pagod na siya sa pagsusumikap na maging isang Kristiyano. Sa pagsimba, sa pagsunod, wala siyang lakas ng loob na magkaroon ng isang tamang pamumuhay. Kaya nagbalik siya sa dating niyang pamumuhay. Ang tanong ay bakit nagkaganon si Eddie? Ano ang mali? Sinasabi sa aklat ng paglapit kay Kristo. Ang wika, marami ang nagsasabi na naglilingkod sila sa Diyos. Subalit sila'y nakasandig sa sarili nilang mga lakas.
na sundin ang kanyang utos, na makamtan ng tamang pag-uugali at magkaroon ng kaligtasan. Subalit ang kanilang mga puso ay hindi nakikilos ng mas malalim na pagkadama ng pag-ibig kay Kristo, kundi kanilang ginagawa ang mga tungkuling ito sa Kristiyanong pamumuhay sa paraang hindi hinihingi ng Diyos. Hindi nila makamit ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanilang sariling mga lakas. Ang sabi, ang ganitong uri ng reliyon ay walang kabuluhan, isang pagpapanggap na Kristiyano. Walang malalim na pag-ibig ni Kristo ay sa salita lamang ito nakikita. Tuyot na formalidad at may mabigat na paggawa. Ang ina ni Eddie ay gayon din ang kanyang mga kapatid na babae ay nagkaroon ng pagkakataon na sila'y makadalo sa isang week of prayer o panalangin sa isang iglesia. Isang gabi ng taon na yon, isang espesyal na panalangin na ukol kay Eddie. At nakita nilang kasagutan sa kanilang mga dalangin ng sumunod na mga linggo. Nagsimulang makaranas si Eddie ng iba't ibang karanasan. Nawalan siya ng kasintahan, nawalan din siya ng trabaho, nawalan din siya ng sasakyan. Nagsimula siyang magtaka sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Subalit isang gabi, si Eddie habang nakikipag-inuman siya sa kanyang mga kaibigan, umuwi siya sa bahay na lasing-lasing, na wala na siyang sa kanyang sariling katinuan. Siya'y napasigaw, ang wika niya, Diyos ko, kung ikaw ay totoo, kailangan kita ngayon. Marami akong nalalaman tungkol sa iyo, subalit ngayon, gusto kong makilala ka isang Panginoon. Maya-may nakarinig si Eddie ng isang maliit na tinig at bumulong sa kanyang isipan, ako'y totoo at minamahal kita. Ito ang dumurog sa kanyang puso. Paano ngang minahal mo ako sa kabila ng aking ipinamuhay? Yun ang kanyang tanong. Ako'y pagod sa ganitong uri ng aking pamumuhay. Pakiusap, gawin mo akong isang tunay na Kristiyano. Nais kong maglingkod sa iyo sa natitirang panahon ng aking buhay. Ngunit hindi ko ito magawa sa aking sarili. Kaya ng gabing iyon, nagpasya si Eddie na isuko ang kanyang buhay kay Jesus. Tinanggap niya siya bilang Panginoon ng kanyang buhay. Siya'y nanampalataya na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na. At siya na isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Ang mga lumay na param na sa pamamagitan ng simpleng akto ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay nagsimulang gumawa sa kanyang puso. Isang bagong buhay na nahayag at si Eddie ay hindi na muling tumalikod. Ang sabi ng aklat ng ating propetisang si Ellen G. White, Step to Christ, ngayon nga na ibinigay mo ang iyong buhay kay Jesus, huwag nang umatras, huwag mong ilayo ang iyong sarili mula sa Kanya, kundi araw-araw ay sambitin mo, ako'y kay Kristo, ibinigay ko ang aking sarili sa Kanya, at iyong hilingin sa Kanya na ibigay sa iyo ang Kanyang Espiritu, at iingatan ka ng Kanyang biyaya, tulad ng pagbibigay mo ng iyong sarili sa Diyos, at pananampalataya sa Kanya, na ikaw ay nagiging Kanyang anak, ikaw rin naman ay mabuhay at mamuhay sa Kanya. Ang apostol na nagsasabi kung paano ang inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay gayon din namang lumakad kayo sa Kanya sang-ayon sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, talatang 6. Si Eddie ay nagpasimulang basahin ang Biblia at natuto rin siyang manalangin. Samantalang pinag-aaralan niya ang banal na kasulatan, ay natututo pa siya ng marami tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. Ang kanya namang buhay ay nababago araw-araw. Ang dati niyang gawing pag-iinom, paninigarilyo at iba pang dating estilo ng kanyang pamumuhay ay nagpasya siya na minsan lang sa kanya ay hindi na naging bahagi ng kanyang buhay. Iminumungkahi ng ina ni Eddie na basahin niya ang munting aklat ng paglapit kay Kristo upang ito'y makatulong sa kanyang panibagong paglalakbay. Sa unay nahihirapan siya, subalit siya'y nagsikap na bumasa. Paisa-isang pahina at di nagtagal, ang aklat
ay naging mahalaga para sa kanya. Sa mga dahon nito ay nasumpungan niya ang pag-ibig ng Diyos at sa pamamagitan ng tinanggap niyang pananampalataya, ang mga pangako ng Diyos ay tunay ngang para sa kanya. Sa wakas ay nasumpungan niya ang kapayapaan. Gaya rin natin mga kaibigan, ang Panginoon ay nagnanais na tayo ay kanyang baguhin sa pamamagitan ng ating pagsusuko ng ating mga sarili. Ang karanasan ni Eddie ay nagpapahayag na hindi niya sariling karanasan, kundi karanasan ng sinumang tao o Kristiyano. Maaring tayo nabubuhay sa ating sariling paraan ng pagsunod sa Panginoon. Subalit wala tayong malalim na ugnayan sa Kanya. Hindi natin siya lubos na kilala. Subalit sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya at bukas na puso na pagtanggap ng Kanyang mga salita, ating makakamit ang mga bagay na nais ng Diyos na maganap na pagbabago sa ating buhay. Inaanyayahan ko po kayong tayo'y manalangin sa ating pagtatapos sa ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Salamat ng marami sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, na kung saan kami po'y nakapag-aral ng iyong salita. Binuksan mo ang aming isipan kung paano namin tunay na mararanasan ang pagbabago sa aming mga buhay. Hindi namin kayang baguhin sa aming sariling paraan ang mga likas na makasalanan, makasarili. Hindi namin kayang managumpay sa tukso. Subalit maraming salamat na nandiyan ka, na lagi mo kaming tinatawagan, binubulungan, pinapatnubayan kung papaano ang paraan na mabago ang aming buhay. Aming kang tinatanggap, Panginoon, na bilang personal na tagapagligtas. Tulungan mo kaming lumakad ng sang-ayon sa iyong kalooban. Kilusin mo ang aming mga puso. Ipakilala mo na hindi namin magagawa ang pagbabago sa sarili naming kalakasan, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumabago ng aming mga buhay. Salamat ng marami, Panginoon, na ang mga bagay na aming napag-aralan ay bumago ng maraming mga buhay. Itong kasaysayan ni Eddie ay magbigay sa amin ng malaking mensahe kung papaano ang paraan ng pagbabago na nais niyong maganap sa amin. Tanggapin mo po ang aming mga sarili at patuloy na maranasan namin ang malapit na relasyon sa inyo upang maranasan namin ang tunay na pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon, na inyong diringgin ang aming dalangin at ang inyong mayamang basbas at pagpapalay tatanggapin namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli, marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy namin kayong inaanyayahan na makinig sa pag-aaral sa 10 Days of Prayer. Muli, magandang araw sa inyong lahat.